Yo, this is Dog Brock. Keep on rolling every day. Let's go! Yo, it's your boy Budoy613. Nandito na naman tayo sa Rolling Attitude Pinas na Flex Your Toys. Abangan nyo kung sino ang deserving na lalapag dito sa Rolling. I think merong mga easy 2.2, 2.3 M. Honestly nakapark to sa harap ng dining table ko. So Oh, kutokat shit. kada umaga, Oh, shit. magkakape Sarap, ako, sarap. pinapanood ko lang siya. Pero ito, gumawa tayo ng isang off-road, pang extreme adventure. Yan, talagang ina-earn yun, hindi namin basta binibigay. Isa siyang privilege na makakuha nun talaga. Tonight is our Vespa Showcase Night Part 3 in collaboration with Italjet Access Plus. Ito ngayon, gagawin natin itong showcase night na to every month. If you love your Vespas and if you love the community, this is the best place to showcase your motorcycle. Ngayon kasama natin si Boss Jasper ng Scoot Monkey. Yo Boss Jazz. Ano po ang nirolling nyo papunta rito? Anong set ng Vespa? Actually, marami akong set na nasa labas. May pang off-road tayong Vespa, meron tayong naka moon eyes na Vespa. Marami. Pero ito yung specific build na gusto kong i-feature ngayong gabing to. Kasi andito lahat. So, ito I think hindi naman first, pero ito yung unang race bike siguro na full carbon. Usually kasi ang Vespa, full metal siya, all around. Ang plastic lang sa kanya is dito lang sa harap. Yes. Pero ito, kung kakatukin mo, this one is carbon. Buong harap dito, carbon din ang fenders. So halos lahat tong buong body na to natira na lang chassis. So ang kinabit namin, nagmolde kami ng tawag dito ng carbon na same body ng mga Vespa na metal. Yes, sir. So yun yung lagay natin. This is 10 kilos lighter than dun sa original na chassis ng Vespa. Oh, shit. So napakagaan talaga niya. Engine nito is running on 240cc na air-cooled Yeah. na engine. So modified na rin to, naka-downdraft to na throttle body, and then also lahat ng braking system nito is from Brembo. Yeah. Now, hindi lang Brembo Yeah. Ang nilagay natin ditong Brembo dun sa harap ay RR, GP4RR na caliper sa harap. That is, I think, ang price is nasa 200,000, I think. Oh, isa. shit. Oh, Tapos ang likod natin ay Turtle na GP ang nakalagay diyan. So yan, I think nasa 100 plus din ang presyo ng kada isa. Plus the carbon disc. Carbon disc, let's say mga nasa 35, 37 ang isa. Shit. Plus all of the parts na nakalagay diyan, ginawa namin lightened talaga to. So this is made for racing, this is made for speed. Yun talaga ang nito, ang purpose namin kung bakit namin binuo to. Sir, matanong lang, magkano na ang halaga nitong unit mo na to? I think running right now I don't know, siguro more or less to, more or less na lang para kasama na lahat, pati build and everything na nakalagay dyan. I think merong mga easy 2.2, 2.3 M. Fuck! 2.3 dito lang sa Vespang to, sir. Dito lang sa Vespa na to. Medyo marami kasing ginawa dito, maraming modifications, maraming man hours ang ginawa para lang mabuo natin tong build na to. And kung bubuhatin mo to mamaya, pagka mo, compare mo sa normal na Vespa, iwas napakagaan talaga. shit. Sobrang gaan Oh, talaga. shit. Oh, So yun ang niyan, yun ang build na ginawa namin dito. Saan pala kayo makikita kung sakali? If ever kung gusto niyo mga ganitong build, punta lang kayo. We're located in E. Rodriguez lang in Quezon City sa loob ng Caltex Scoot Monkey. Yes, sir. Sir, pakilala ulit sa mga hindi nakakakilala sa inyo. Then again, ako nga pala si Boss Jasper of Scoot Monkey. I'm the chief mechanic and also one of the custom builders ng mga gintong klaseng build. So punta lang kayo sa Scoot Monkey. If you have time, pwede rin kayong pumasyal doon, pwede tumambay at any time. So punta lang kayo.
Ngayon kasama natin si Sir Simon, ng Scoot Monkey. Yes, sir. Sir, anong nirolling yung Vespa papunta rito? Anong setup? Anong inspire siya? It's a full 101 build na Vespa Sprint Tech 150. Anong pinagkaiba mo compare sa ibang Vespa rito, sir? Ewan ko, pero ang inspiration ko kasi dito is, alam mo yung Jeep sa raw. Yeah. Kaya I really like it all silver. So if you notice, wala akong inibal kahit yung preno ko lahat chrome. Para lang, just to be different. Yeah. Just also to match the color. So clean silver sa raw build lang siya. Sir, ano ang ipagmamalaki mong pyesa dito na para sa'yo? Nako, siguro mapagmamalaki ko is the front. Kasi I really like the fact na ang dami niyang nakalagay. So it's the air duct and of course the control arm matching with the hub and the rims. I think it just fits together. Yeah. So seamlessly, malinis lang siya. And I don't want to give a price, but it's very priceless to me. Yeah. Because it's something that I really, honestly nakapark to sa harap ng dining table ko. So kada umaga, magkakape ako, pinapanood ko lang siya. But if I have to give a number, it's probably up there. Up there. Up there. Up there. Up there. Ayaw magsabi ni sir. Up there. Kasama pa rin natin si... Boss Jasper ulit na Scoot Monkey. sir, pangalawang unit mo na to. Ano etong rolling mo papunta rito? Ito yung not very first, pero ito isa sa mga unique builds na ginawa namin. Usually, ito yung tinatawag nila na off-road na Vespa. This is made para sa off-road na parang, kumbaga kung sa sasakyan meron tayong 4x4, meron din tayo para sa Vespa. So, I think ito lang yata ang nakikita ko sa kalsada na roadworthy na naka-off-road na setup. So, yan ang makikita nyo, iba yung gulong, naka-Nabi tires tayo. So, made talaga for putikan, mga ganon. Yes sir. Sir, ano ang pinaka-kakaiba na nakinabit mo rito at bakit? Basically marami. Yung mga ilaw na ito, galing etong isang nakalagay sa harap. This is galing to kay Velospeed. Yeah. So yan yung pinakaunang winkers na merong integrated na aux lights na nakalagay dun sa loob. Plus yung mga yung PIAA na aux lights natin, headlight na maliliwanag. So more on pang adventure touring tong bike na to eh. So ganun ang ginawa nating inspiration dito sa build na to. It is equipped with oil cooler also kasi meron din akong kinabit dito na sariling fan para doon sa ating engine block para mas malamig ang engine lalo na sa mga long rides. Mag-off-road ka, kailangan mo kasi malamig ang engine for you to get the better performance. So yun ang nilagay ko dito. Build talaga siya for adventure. If you want to have this kind of build o mga unique builds, punta lang kayo doon sa shop namin. It's located in E. Rodriguez, Quezon City sa loob ng Caltex. Yo, it's your boy Budoy 613. Nandito pa rin tayo syempre sa Eastwood Libis. Kasama natin ngayon si Pierre, PYR, Moto Garage. Yes sir. Sir, anong nirolling nyo papunta rito? Tingin ko mukhang marami kang dalang unit eh. Ito yung mga highlight natin na sobrang diin sa mga dala natin. Actually, dala natin mga 8 motor. Isa to sa mga one of the kind na setup namin. Yan. Pwede ba natin isa-isahin kung anong mga konsepto at anong inspire, bakit nabuo tong unit na to? Umpisahan na natin dito. Okay. Yung client natin gusto talaga niya ng SW na motor, which is sa akin din niya pinahanap. So 6 months in the making to motor. Si client mismo na pumili nito, gusto niya yung buong ilalim, ma-inspired sa mga pink. So nag-start kami sa mags na pink. Tapos yun suspension, electronic suspension. Tapos yun ito na yung kinalabasan. Combination to ng client tsaka ako. So yan. Itong Shark na suspension, talaga, customize yung color tsaka customize yung weight niya. So electronic siya kasi kaya niya maging soft tsaka hard. So meron siyang controller sa nilalagay namin sa dibdib na adjustable siya. Limited edition to sa Vespa kasi ito yung pinakamataas na resale value, CSW. So Sir, wait. Ano ba ang
Sean Waterspoon. Yun. Yung ano kasi designer nito is sa rubber shoes siya. So nag-collab sila sa Vespa. So nag-design siya ng ganitong kulay. So yun, kaya mataas yung value niya kasi isa siya sa mga top na designer. Ang SRP nito nasa 300 plus pero ngayon ang takbuhan na presyo 600,000. Oh shit. So, times 2 siya. Times 2 talaga siya. So bukod doon, niload pa siya ng 1.6M na siya. So yung load nito ganun na siya yung amount. Sir, magkano na inabot na itong unit natin na to? Pasok siya sa 1M Club. So yun, nasa more than 1M na siya. Okay, so nasa 2 point something, right? Yung setup niya ngayon is nasa 1.6 siya. So plus yung 600 na motor niya, yes. So sa mga unang nanonood ng Vespa na interview namin last 2 years ago ba? Tama. 2 years ago, di ba? 2 years ago, na-interview rin namin si Sir Pierre. PYR Moto Garage. Ito, isa sa legendary to na in-interview namin. Sir, anong ni-rolling yung papunta rito? Anong inspire na to? Wait. Sorry. Kanino pala tong unit na to, sir? Ito is personal namin. So, Oh, shit. lahat na ng mga gusto namin ilabas, dito nilabas namin. Ito naman is para sa akin PYR design siya. So, ito yung masasabi ko na lahat na ng effort namin nandito. Yung tapalodo namin. So, pinakita namin yung suspension namin dito, which is dati na kami may mga electronic na suspension. Dito kinabit pa rin namin. Kasi ito, bago to, isa siya sa mga first na sa Vespa na CNC yung yung buong poste niya, yung T-post na tinatawag. So, yun. Itong dalawa, naka-ganon siya. So, yun. Tapos, yung colorway niya, hindi siya, parang hindi mo siya basta-basta makikita. Tapos, hindi mo rin siya mababagayan sa mga motor. Dapat medyo pang mga Vespa lang talaga yung ganitong kulay. Okay. Ayun. Yung preno nito is ito yung top of the line na GP4 MS na may fins. So ito yung top of the line na pang mga MotoGP. Ang SRP niyan is 128,000 siya. So, about naman dito sa likod, sir, ano to? Dito is ito pa rin siya yung Benomini namin na which is yun yung parang nakilala tayo dito sa Vespa na Benomini siya na seat. So ito pa rin, nagagandahan kasi ako sa niya, yung looks niya. So ito yung extend namin, tapos ito yung mga cut namin, ito yung bago namin, mga butas siya. So, ito yung PYR design na tinatawag. So itong crankcase na to, tinabas siya ni Prodigy sa Taiwan. So original siya ng mga Vespa na Piaggio na kinat siya. Tapos binordahan siya ng mga alam mo yung tattoo artist kasi naghanap ako ng something may kakaiba. So nakakita ako ng may tattoo artist, so sabi ko parang gusto ko mag-try tayo mag-collab. So handmade ko sa kanya yan. Yan. Okay, sir, kung meron kang ipagmamalaki dito sa pyesa na to, sa motor na to, anong pyesa yun at bakit, sir? Sa tingin ko yung overall na build kasi hindi siya normal. Parang sa akin pang yung setup niya parang pang international na yung dating niya. So sa tingin ko kung may lalaban ako pang competition sa ibang bansa. Ito na yun dating natin. Shit. Sir, ito ang pinaka nakakatakot na tanong. Magkano inabot na netong unit mo? Ito ay doble ng 1M. So 2M build siya. Kasi pati makina niya naka ganon din. Plus meron kaming bago sa usually kasi mga kargado makina ma-vibrate malakas yung vibration. So may bago kami na ginawa dito na binabalance namin yung sigunyal. So siya, mas less vibration siya. So kung nakasakay ka dito maglo-long ride ka, mas nilaspag yung katawan mo. Yes, mas komportable ka. So, magkano ulit inabot nito, sir? Yung setup pa lang yan, nasa 2M na siya. So, yun din, pasok din siya sa 1M Club. Sir, kanina mo ba sinasabi ang 1M Club na yan? Ano ba yung 1M Club na yan? Hindi natin sinasadya, pero yung mga kliyente natin pag nagpo-full setup, usually umabot talaga ng 1M. So, magbuo na ng 1M Club. So, ito na yan. So, paano makakapasok dito sa 1M Club na sinasabi niyo, sir?
Before, sa setup lang namin, nagdidikay ako ng badge na sticker. So, 1M siya. So ano pa ba ang ine-expect natin dito sa 1M Club, sir? Ano ba yung aabangan natin dito? Yung mga tao, naku-curious sila eh. So, parang talagang gusto rin nila magkaroon ng badge na yan. Minsan, may nagpapa-approve pa sa akin kung okay, pasok ba sila sa 1M Club kasi gusto nila makuha yung badge na yun. Talagang ina-earn yun, hindi namin basta binibigay. Isa siyang privilege na makakuha nun talaga. Ako pala si Pierre Hokia ng PYR Moto Garage. Ako yung founder ng 1M Club. Keep on rolling every day. Keep on rolling every day. Keep on rolling every day. Just flex your attitude and keep on rolling. Una-una, I'd like to say thank you to Scoot Monkey. Siya talaga yung nag-ayos nito lahat. He made sure that everything is healthy, it's roadworthy. Tapos I'd also like to make a special shout out kay AGM. Kasi si AGM also was the one who helped me conceptualize. Siya yung nagsabi na, full 101 build natin yan. So most of the parts are from AGM Moto also. Okay. Shout out sa team ng group ko sa PYR. Napaka-solid ng mga mekaniko ko, yung mga tauhan ko, si Martin, si Henry, yung mga staff ko, si Justin, si Allen, yes. Tsaka syempre, thank you sa rolling. Carlo, tsaka si Budoy, number 1. Thank you sa lahat, sa mga nagtitiwala sa akin na clients ko, sa mga kasama ko dito na mag-build sa buong team ng Scoot Monkey yan. Thank you kasi sila hindi magiging possible to kung wala rin yung mga tulong nila. So, yun. Thank you. Also, big shout out din kay Trio Customs kasi kay Trio Customs to binuo. So, yan yung support din na mayari sa akin sobra rin. So, yan ang yan ang naging susi kung bakit namin nabuo tong full carbon ng Vespa.